Ay, mga kababayan ko, ito, yari na naman tayo. Ang inappoint ombudsman ay walang iba kundi ang bata ni BBM. Isang tao na sigurado ko na willing na pangalagaan ang kapakanan ni BBM kahit hindi na presidente si BBM. Ito po ay walang iba kundi si Boying Rebulya. Ang makakapigil lang sa kanya na para kung anong gagawin niya ay kung tatawagin na siya ng Panginoon. Sana tawagin na siya ng Panginoon sa langit. Mr. Villarremulla. Maraming hindi natuwa po sa yung pagiging ombudsman mo. Unang-una, ako lang personal na ito sasabihin ko sa ngayon, sasabihin ko pa rin na kulang po ang competence mo, ang kakayahan mo kung sa talino sa batas sa pag-usapan. Mr. Boying Remulla. Pangalawa, ang integridad mo bilang isang magiging patas na tao ay hindi po kanais-nais. Klarong-klaro po na makabibiim ka lang. Nang ibig bang sabihin po niyan, lahat ng kaso kung flood control, kapag madadamay si BBM, sigurado wala na yon. Ang problema po natin, kapag usapin sa flood control kung sino ang final na kakasuhan, sa ombudsman po ang uwi sa lahat. Siya ang magdesisyon kung sino ang kakasuhan. Siya magdedesisyon kahit na malakas ang ebidensya kung kakasuhan si Romualdez o hindi. Siya ang magdedesisyon kung malakas ang ebidensya na magsampa ba siya ng proposed impeachment complaint laban kay Bongbong kung si Bongbong ang tinuturo ng ebidensya. Siya rin magdesisyon kung talaga bang dapat kasuhan ng plunder ito si Saldi ko. So sa kanya lahat ang mangyari lang nito kung magkaroon man ng tinatag na Blue Ribbon Committee investigation na magpapatuloy para na lamang na makikita ng tao kung ano talaga nangyayari. Pero para mabigyan ng tao ng karampatang katarungan ay ibang usapin yon. Tanging ombudsman lamang ay may kapangyarihan sa pagsampa ng kaso na krimen at pagtangkal sa kanila sa opisina sa kahit sino mang mga opisyal ng bayan. Kasama na po yung tinatawag na speaker, kasama na yung member ng House of Representatives, kasama na ang tinatawag na Senate President, kasama lahat ng senador. Natandaan natin na noon ay nadesisyonan ng 2016 si Joel Villanueva na guilty siya sa kasong Napoles case. Pero hanggang ngayon hindi pinapatupad ang administratibo na desisyon sapagkat po ay hinarangan ito ni Coco Pimentel noon na bilang Senate President. At ano na ngayon, hanggang ngayon, ano bang nangyari doon? So, sigurado ako na magbibehave yan si Joel kung andyan na si Boying Remulla. Ang mangyari, run. Elizalde ko, run. Andyan na si Ombudsman Boying Remulla na hindi ko alam kung kakalawitin ka o hindi. Siyempre, ang nag-appoint sa kanya may kasamang pangako yan. Yan lang ang problema sa ombudsman kapag sa umpisa pa lang ay wala ka ng gana kasi halata naman talaga na unfair siya. Unfair kasi pabor siya sa nag-appoint sa kanya kay Bongbong Marcos. Kaya lahat ng gusto ni Bongbong Marcos na protektahan ay hindi niya na makakasuhan. Sigurado po yan. Tapos ang isa pa niyang gagawin na number one kanyang mission ay kung hindi nakayanan sa impeachment si Sara Duterte, kakayanan niya sa pamamagitan ng kaso na plunder. Sigurado ako o sisain niya yung confidential fund na issue. Sigurado ako na ganun ang unang first call of the day niya na gagawin niya. Kaya, pangalawa ay bendalo talaga ang nangyari. Sa batas ng JBC, hindi sila pwedeng tatanggap ng aplikante kung walang clearance sa ombudsman. Ang ginawa ng ombudsman na acting ombudsman si overall deputy ombudsman na si Dante Vargas
na ang asawa niya ay kaklase ni Boying Rimulya sa UP College of Law. Sinira niyo ang karangalan at integridad ng UP College of Law. Pero mo, hindi man lang kayo nag-inhibit yan. Dapat hindi mo, ang problema dito kay Dante Vargas, kasi kahit diyan ka pa, pasensya ka na at bahala na si Boying mag-decision, kakasuhan kita ng tinatawag na violation of Section 3E, yung pagbibigay mo ng unwarranted benefit sa pagbibigay ng clearance kay Boying Rimulya na wala siyang kaso ng dahil lamang sa sinuspende mo ang pagtatanggap ng automatic docketing ng mga kaso. Ibig sabihin po, ang ginawa mo yan ay hindi po yung gawain ng acting ombudsman. Dapat kapangyarihan po yun ng regular na ombudsman. Pero nagpalabas ka ng utos na suspindihin yung inutos ng regular ombudsman na kapag sampa, automatic, nakadakit na kagad. Yan po ang pinakahuli na pinalabas ng karatas o nautos ni Ombudsman Samuel Martires noong May 25, 2025. So bago siya umalis ng July 27, 2025, ay iyan ang pinalabas niya na utos na dapat automatic docketing na ang lahat ng reklamo na may isasampa sa Ombudsman. Yan naman po ay sa pagsunod sa utos ng konstitusyon na walang delay, kaagad na aksyonan ng Ombudsman ang reklamo ng kahit sino sa mga mamamayan natin. Pero ang ginawa nito ni Dante Vargas na overall Deputy Ombudsman na kung saan siya ay mister ng kaklase ni Boying Rimulya sa UP College of Law, ang ginawa niya, nagpalabas siya ng utos na isuspindihin mo na yung automatic na pagtanggap ng mga kaso, pagdadakit. Ang obvious na pakay niya ay para hindi may konsidera na reklamo ang mga nireklamo laban kay Boying Rimulya. At ang mga reklamong pinaglaban kay sinampa kay Boying Rimulya, kasama na diyan yung kasong sinampa ni Amy Marcos. Pero ang kay Amy Marcos na kaso ay hindi paborado. Dinismiss itong ang kaso ni Dante Vargas, dinismiss yung kaso ni Amy. Pero nakapagsampa si Amy Marcos ng tinatawag na motion for reconsideration, bagkus dapat buhay pa ang kaso ni Amy. So, ibig sabihin po, may grave abuse of discretion na ginawa itong si Odo or Overall Deputy Ombudsman Dante Vargas. Anong gagawin sa kanya nito? Kakasuhan ko rin siya. Sa kahit siya Odo, kakasuhan ko rin siya sa pagbigay ng clearance na kahit may kaso pa si Boying Rimulya. Ibig sabihin po, ang problema naman sa GBC ay tinanggap nila. At ang problema lalo kay BBM, alam niya na naman na may problema si Boying Rimulya sa clearance. Bakit niya in-appoint, pinili si Boying Rimulya? Ibig sabihin po, may grave abuse of discretion po sa pagpili ni BBM kay Rimulya sapagkat po alam naman niya na may kaso si Rimulya. Kahit na may sinasabi niya may presumption of regularity ang binigay ng ombudsman na clearance pabor kay Rimulya na sinasabi sa clearance na wala siyang kaso. So kung wala siyang kaso, dapat wala siyang kaso. Ang problema, nagsampa ng kaso si Sebastian Duterte laban sa kanya sa pagkidnap sa tatay niya. Nagsampa rin ng kaso itong si Attorney Ferdinand Topacio laban kay Boying Rimulya sa pag-utos sa paghuli kay Alice Go at kay Cassandra Leong. Nagsampa rin ng motion pre-consideration si Amy Marcos sa kasong kidnapping na sinampa niya laban kay Boying Rimulya at iba pa. So kung nagsampa siya ng motion pre-consideration, ibig sabihin buhay pa po yung kaso. So bakit naman, ano naman ang katwiran ni Dante Vargas na mag-issue ng clearance? At dahil sa pag-issue ng clearance, ito naman yung GBC, bakit hindi nila inusisa? Na alam naman nila na may kaso laban kay Rimulya. So ngayon, kung hindi nila inusisa, dahil dun sa hindi pag-usisa, ay naisama nila sa tinatag na short list, maiksing listahan kung sino ang pwedeng pagpipilian ng Pangulong Marcos para maging susunod na ombudsman. Sinama nila si ombudsman, sinama nila si Boying Rimulya at sinama rin ang abogada na
kasama ang abogada ni Lisa Marcos na si Attorney Annalisa Lugan. Na dapat hindi sila qualified yung dalawang yan. Biro mo ang kalaban nila, yung chairman ng Philippine Competition Commission at ng dating Commission on Audit na si Michael Aguinaldo. Yan si Michael Mosque rin, Frederick Mosque, Justice, ay napakagaling. Tapos ay hindi na na-appoint. At ang isa pang napakagaling, si Justice Samuel Gaerlan. At may isa pa na magaling din. Tingnan ko ang mga kung sino mga pinili. Nominees of UBC for Ombudsman. Okay, si Justice Stephen Cruz ang isa pa. So, si Mario Lopez pa na Justice ang isa. Mga magagaling. Tinalo ni Boying Rimulya lahat. Ang problema, ang problema nito, sa pagpipili po, walang problema si Marcos pagpili, basta kayo nasa listahan. Ang problema nasa listahan si Boying Rimulya. So kung nasa listahan si Boying Rimulya, kahit may alam naman si Bongbong na may kaso siya, kung pinili niya, ibig sabihin po, magiging ground din yan ng impeachment laban kay Bongbong Marcos. So anyway, ang unang problema ni Boying Rimulya, paano niya resolbahin ang kaso na kidnapping laban sa kanya kung siya ang ombudsman? Sige, bigyan niyo ako ng katwiran. Siya ang ombudsman, tapos may kaso laban sa kanya, sa ombudsman din sinampa. Anong gagawin niya ngayon? Hindi ba asiwa yan? So yan ang number one na problema ni BBM at saka ng JBC. Kahit sabihin natin hindi pa na dakit, itong gagong, itong Dante Vargas na to, wala tong ginawa kundi gagaguhin ang Pilipino. Hindi naman sinabi sa konstitusyon na kailangan ang clearance na pwede lang ang clearance kung na pwede ang clearance kahit na may kaso basta hindi nadakit. Grabe itong mga gobyerno ito. So, incurable na talaga ang sistema sa gobyernong ito. Kaya dapat lang talaga sa totoo lang kung hindi masama pag-rebuilde. Pagre-rebuilde ng mga tao dito. Maganda na lang din. Tingnan natin kung ano magagawa ng people power. Let us see what happens. Ito po ang pinaka-problema. Yung kasong sinampa. Pangalawang kaso na sinampa sa kanya, ako magsasampa ako ng kaso sa kanya, pati sa anak niya. Bakit? Nakita ko sa listahan o records ng DPWH ay hindi pa natapos ang mga flood control projects. Hindi man lang nagawa ang flood control projects ni Rimulya nung siya ay congressman. At hindi rin natapos ang mga ibang proyekto doon sa Cavite ng congressman na anak niya. So paano niya ngayon, paano niya sasagutin, paano niya resolbahin ang kaso kung ang kinakasuhan ngayon ay siya at saka yung kanyang anak? Napakawalang kwenta talaga itong gobyernong ito. Ngayon, lumalabas po sa ebidensya na ang tinuturo ng huling utak, ang pinakautak sa lahat na nangyari sa flood control projects ay si BBM. Number one, kung bakit si BBM, ang ebidensya nagsasabi na si BBM ay inaprubahan niya ang budget noong 2025 kahit tad ng flood control projects. Ang nangyari, imbis na sa December 20, pirmahan niya na ang batas na budget para sa 2025, pinuspon niya para daw sabihin niya na usisain niya. Yes, inusisa niya. Ang dami niyang katulong sa pag-usisa. And yet, nakita niya na mas mataas ang project budget ng Department of Public Works and Highways umabot sa 1.1 trillion. Mas mataas pa sa 900 million na budget, 900 billion na budget ng Department of Education at saka educational sectors. So, ang ginawa niya ngayon, pinag-aralan niya kung saan, doon siya nagbawas sa DPWH. Binawasan ni DPWH, alam niya, nakita niya na puro mga flood control projects. At nakita niya 421 billion ang flood control projects.
Pero bakit ang nangyari? Tinanggal niya lang ang 29 billion. Ang ibig sabihin po, tinanggal niya lang, sinadya na alam niya na mayroong iba pang project na natitira. At hinayaan niya tumuloy. At ngayon, tumuloy. At nagkaroon ng proyekto na ginawa, nauka ng baha. Ayun, nakita, nagkabistubisuhan. At para maging malinis ang dating niya, ay sinabihan ni Bongbong Marcos, mahiya naman kayo. Nagsagawa siya ng tinatawag na Independent Commission for Infrastructure. Nag-investigate na patago. Hindi man lang naka-livestream na kinukontra ni Conchita Carpio Morales na inalok pala sa kanya nung una ay tinanggihan ni Conchita Carpio Morales. Kasi ayaw niyang gagawin siya, magagamit siya ng mga nagagawin siyang kasangkapan. Yan ay kahit na nga Ilocana si Conchita Carpio Morales kasi taga Paway, Ilocos Norte siya. Hindi niya tinanggap ang inalok sa kanya na pwesto. Tinanggap naman ang dati kong professor sa pamantasan ng Lungsod ng Maynila na si Justice Andres B. Reyes. Sinabi pa sa akin, naalala ko pa yun eh. Professor ko siya sa criminal law. Binigyan niya ko ng grado na 1.5 sa criminal procedure. Naalala ko pa si Atty. Alan Pagia na nagsasabi sa akin, ang galing niyan si Andres B. Reyes. Hindi ko alam kung magaling. Pero bakit siya nagdesisyon kung bakit hindi man lang sinapubliko yung pag-imbestiga nila. Tapos, ito naman ngayon, nagkalintik-lintik ang problema dyan. Kasi unang-una, paano nila gagawin ngayon? Na lumalabas, tinigil nga ni Lacson at saka inagaw na kay Marcoleta yung Blue Ribbon Committee Chairmanship para matigil ang investigasyon. Kasi yun pala, yung paragraph 30 doon na sinasabi na sinulat sa affidavit ni Diskaya ay hindi niya nabasa. Yung tinuturo niya si Ronel Tan na Regional Director ng DPWH Region 1 at ibinigay niya ang kanyang lisensya kay Ronel Tan na mister naman ng gobernador ng Quezon Province na corrupt na si Helen Tan. So, si Regional Director DPWH Ronel Tan ang namili sa kung saan ang proyekto ni Sandro Marcos at gamit po ang kontraktor na Diskaya. So, ibig sabihin, paborito ni Sandro Marcos at saka ng tatay niya yung Diskaya. At dalawa lang po ang naging kontraktor diyan sa Ilocos Norte ng mga flood controls. Si Diskaya na pinahiram lamang ni Diskaya kasi tahasang sinabi ni Diskaya, ang binigay niyo lang ang go signal kay Regional Director Ronel Tan at ipinasok mga kontrata nila sa Ilocos sa pangalan ng Diskaya. So, ang ibig sabihin niyan ay ang nangyari ay tawag nito. Halatang halata talaga na guilty si Sandro Marcos. Yan pang itatanong ko kay Remulla, paano niya imbestigahan yan? Klarong-klaro na sinabi ni Diskaya sa kanyang affidavit, paragraph 30 ng kanyang affidavit, na binigay niya ang lisensya ng Diskaya Corporations kay Ronel Tan. At si Ronel Tan ang nag-diskarte para magkaroon ng kontrata sa flood control projects dyan sa Ilocos Norte. Tingnan mo, halos lahat kay Diskaya. Pero sa kanila yan. Nakapangalan lang kay Diskaya. Siyempre takot yung mga Diskaya na tumanggi kay Director Ronel Tan na mister ng gobernadura ng Quezon Province na siyang probinsya na kung saan pinakamasamang kalsada sa Maharlika Road ay makikita mo dyan. Kalahin mong gobernadura na to. Siyadong kurakot ito. Nako. Kung gano'n, paano mo ngayon imbestigahan niya sila, Boy Remulla? Kasi ikaw na ngayon ang nakaupo dyan. Imposible mo imbestigahan mga yan. So lahat po na lumalabas sa Blue Ribbon na mga investigation ay ipapasa sa ombudsman. Tapos ang ombudsman na ngayon na mamimili sino ang kakasuhan, sino hindi. Paano ba saan natin yun dyan? Kakasuhan ba si Martinez, si Martin Romualdez? Kakasuhan ba si Elizalde ko?
Na kung tutusin, yung naging congressman ka at yung anak mo ngayon ang congressman sa Cavite, 7th District, ay binigyan kayo ng flood control projects. At inusisa ko isang lugar kung saan dapat may proyekto ka sa Amadeo ay wala man lang riprap. Isample ko kaya para makita nyo lang. Grabe talaga itong na to. Matindi pa sa aswang ito na nangyayari sa ating buhay. So anyway, binlag ko na po kanina yan. At ang nakita po natin doon ay yung Amadeo na flood control project ni Boying Rimulya ay wala man lang project. So paano mo ibisigan niya kasi magsasampa ako ng kaso laban sa iyo? Paano mo resolbahin niya kasi ikaw ombudsman? Desisyonan mo, dismiss mo? Anong ikatwiran mo? Nevertheless, anong araw ba sa ngayon? Tuesday. Sa Huwebes daw magsusumpa si Boying Rimulya. So, ang isa ko pang problema sa kanya, maliban sa kakulangan ng kanyang talino, ay number one na problema sa kanya ay hindi siya fair. Hindi siya fair sapagkat nasa problema pa tayo ngayon, kasagsagan ng problema ng flood control na kung saan ang lahat po na guilty rito ay yung mga congressman na kakampi nila. Paano mo ngayon bigyan ng resolution yung mga problema na sinasampahan yung mga kontraktor na kaibigan mo? Madesisyonan mo ba yung kay Diskaya? Grabe ito. Hindi ko alam, ang Diyos ko, ano mangyari. The only way is for God. The only way is for God to kill BBM and to kill Rimulya para magiging patas ang laban. Hindi ka nga naging patas na may kaso ang anak mo. Alam mo, akalain mo yung anak mo na nag-deliver ng hasis na marijuana galing California. Tinanggap niya, hinuli siya ng PIDEA. Pinabilis mong kaso. Ang bilis naman ng desisyon. Hindi alam ng tao kung ano nangyari doon. Yung yan lang, hindi ka man nga nag-leave of absence. Dapat nag-resign ka doon. Kasi ang anak mo ang kinasuhan. Tapos ang ahensya mo na ikaw ang happy, yan ang nagpipresenta ng ebidensya laban sa anak mo. Grabe. Pinaka number one problem po ng Pilipinas, lahat nanggaling dyan. Baha, corruption, mga pagsasamantala, ang mga gawain sa Comelec, lahat po ay nanggaling sa kawalan ng hustisya. Ang haligi po ng hustisya sa Pilipinas ay ang pinakamatatag dapat na haligi ay yung mga korte. Paano mo sabihin na magkaroon tayo ng matatag? Patapusin mo ako maglum bago tayo mag-usap tayo bago malis. Uwi ka na ba? Paano tayo magkaroon ng matatag na nalipunan na kung saan ang lahat ay patas? Kung ang sistema ng katarungan natin ay wala, maluwang. So sino ang pinakahaligi? Isang haligi lamang na matibay sa sistema ng katarungan. Kung ang korte natin ay matibay, wala na tayong problema. Paano maging matibay ang ating mga korte kung ang nagdesisyon ay judge na kayang bilhin, kayang bayaran, kayang takutin? Pasensya na kayo sa Supreme Court. Hindi nyo talaga maalis sa tao yung katotohanan ng mga judge natin na iisang tao nagdesisyon para sa lahat ay nababayaran. Hindi naman lahat, mas majority ata yung nababayaran.
At kahit fair siya, paano maging mas matalino, maging maayos ang kanyang desisyon kung siya'y nag-iisa lamang? Kahit pa tatlo, kagaya sa Sandigan Bayan, tatlo-tatlo ang justice. Nalulusutan pa rin ng kagaya kay Jinggoy, kagaya kay Bong Revilla. Acquitted sila kahit malakas ang ebidensya. Kagaya kay Enrile, acquitted kahit malakas ang ebidensya. Dugtungan pa ng ating sanang pag-asa. Yung ombudsman makakatulong sa pagpatatag ng haligi ng katarungan kung siya ay fair. Paano siya magiging fair? Kung sa simula pa lamang marami na siyang pinakitang unfairness. At higit sa lahat, may mga kaso sinampa laban sa kanya. Paano siya magiging fair sa paghusga sa mga kaso laban sa kanya? Diyos ko, the only way is for God to intervene. Wala ka na ibang makitang solusyon. Kung ideklara ng Diyos na italaga ng Allah o ng Diyos na mamamatay na kayo bukas, saka palang makukuha sa pangil at sa kuko ng mga masamang agila ang Pilipino. Wala talaga. Ang nangyari dito ngayon, kung upo, diba, bagong presidente, ano ba, si Sara, namatay bukas si Bongbong Marcos, umupo si Sara. Sigurado ako marami namang aangal. Kasi nakita ko rin na sigurado gaganti rin ito. Itong bansa natin po. Ano na lang ito? Survival of the fittest. Ngayon, ang pinakaunang solusyon na nakita ko rito, kapag kayo mga nakikinig sa akin, ang pinakaunang solusyon ay mag-ingat kayo sa sarili ninyo na huwag kayo magkakaso. Kasi kung magkaroon kayo ng kaso, sigurado maproblema kayo sa korte. Pangalawa po, kailangan tayo mga hindi yumaman, magkasya na lang tayo. Sa totoo lang, magtatanim lamang tayo ng kamote. Uwi tayo sa kanyang probinsya natin. Kung saan ka man, magtanim ka lang ng kamote, kaya mong mabuhay sa loob ng 1 taon na kahit kamote umaga, tanghali, gabi. Para hindi ka magsawa, magtanim ka rin ng balanghoy, kamuting kahoy. So kung matuto tayo mabuhay sa ganun, that's the only way. Kasi nanakawin lang naman nila, wala na matitira sa atin. Tapos mga anak nila magpe-flex-flex. Yung mga nepo-nepo. Sigurado ako wala kayong makukuhang katarungan sa flood control projects. Lahat ng mga flood control na mga magnanakaw, sigurado ako ma-acquitted mga yan. Tatanggap lamang seremolya ng pera niyan, tapos na kayo. Hindi na siya kakaso. Sasabihin nilang kulang ebidensya, tapos lang laban. So, ano ngayon ang mga pwedeng mangyari? Sa totoo lang, people power alanganin tayo. Hindi ko alam kung ilan ang sisipot pag manawagan tayo ng people power. Ang pinakasiguradong solusyon, which is the only way, actually, is for God to kill them all. Patayin ang lahat ng mga abusado. Patayin ang lahat ng mga kurakot. Patayin ng Panginoon o ni Allah ang lahat ng mga nang-api sa bayan. That's the only way. Wala na pong ibang paraan. Protektado sila ng sistema. Gagawa sila kung anong ginawa ni Romualdez na pinoprotektahan sarili gamit ang pera ng bayan at ipinabibigay niya sa lahat ng mga congressman na bumubuto sa kanya para manatili siyang speaker, ay yan ang kabiging kapalaran natin. Ginagamit niyang pera ng bayan sa pag-atwid. Tinitira tayo sa ating sariling mantika. Ang mantika natin yung mga buwis
na binabayaran natin sa tuwing tayo ay bibili na kung ano mabilhin mo. Pag bumili ka ng bigas, meron kang buwis, binabayad. Pag bumili ka ng sardinas, meron kang buwis na binabayad. Pag sumakay ka ng tricycle, ang tricycle bibili ng gasolina, magbabayad siya ng buwis. At ang buwis natin ay doon na patungan. Lahat ng bagay na bibilhin mo, may buwis. Kahit wala kang kita, kahit wala kang trabaho, bumibili ka pa rin. Kahit bumili ka, kung nanigarilyo ka, bili ka ng sigarilyo, may buwis kang binabayad. Lahat po ito ay may buwis. Ibig sabihin po, lahat tayo ay walang lusot. Lahat tayo ay nagbabayad ng buwis. Tapos, yung buwis na yan na tinitipon sa tinatawag na Treasury Office, kukunin nila yung budget nila at gagawa sila ng kung ano ng mga proyekto. Lahat sila ay sumasamba sa DPWH. Lahat pinakamalaking kita dyan si DPWH at bistado na kasi ata yung tinatawag na ayuda system dyan sa DSWD. Ang DSWD natin, papagamit naman Rex Gatchalian eh. Si Rex Gatchalian, isa rin yung takot eh. Isa rin ang papagamit eh. Kaya walang kwenta rin mga Gatchalian eh. Akalain mo, pipirmahan niya na sila ang gumastos, sila ang namigay ng ayuda sa KAAP, sa AX, sa MAIP. Pero ang katotohanan, ang namigay mga congressman na tao ni Romualdez. Sa DOH din, ang MAIP, guarantee letters. Pipirma ngayon ng DOH na ang DOH ang gumastos, pero ang katotohanan, binigay sa mga congressmen. Itong sistema natin po, nawawala na po yung sistema ng checks and balances. Paano magka-checks and balances? Presidente ka, ang speaker, pinsang buo mo. So paano magka-check and balances sa gitna ng House of Representatives at saka Malacanang? That's the only way how to defeat the check and balances principle of our systems of government. Kukuha ka ngayon ng President ng Senate, kukunin mo yung kakutsaba mo. So paano ngayon magkaroon ng check and balances? Walang independence, walang real independence of each other na nangyayari. Walang separation of powers na nangyayari ng katotohanan. Puro lahat kuntsabahan. Ito na, pumutok na. Si BBM ang utak ng lahat ng flood control na to. Gusto niya palabasin sarili niya na wala siyang ginawa dyan. Paano mo sasabihin na wala kang ginawa dyan kung si Sandro mismo at saka yung pinsang buo mo na isa ni si Michael Angelo Marcos Barba ay pinakamaraming mga flood controls na dyan ay si Diskaya pa ang isa sa pinakamaraming kontrata? Wala talaga, wala. Titingnan natin kung anong mangyayari natin. Sa lahat ng gagawin natin ngayon, o galiin na natin pag tuwing may gagawin ka, magdasal ka sa Panginoon na sana mag-intervene yung Panginoon. In this case, wala na ko ibang gagawin. Hinihiling ko lang sa Oratio Imperata ng mga Katoliko. Sa mga Protestante, tumulong kayo sa pagdasal. Sa mga Muslim na aking mga subscribers, magdasal po kayo para sa ayusan ng ating bansa. Magdasal tayo lahat na sana ang lahat ng batas ay maipapatupad. Hindi yung kagaya ng ginawa ninyo na bend the law. Binali ang batas na kailangan mayroong clearance bago pwedeng ibigay isama sa shortlist na pagpilian ng Panginoon. Pero nangyari kay Boying Remulla, bend the law. Hindi ko alam, sinisisi ko ang lahat ng kasapi ng Judicial and Bar Council. Bakit kayo? Sa bagay, hindi naman lahat bumuto. Ang boto kay Boying Remulla ay 5. Alamin ko sinong bumuto sa kanya.
Ang bumoto para kay Boying Rimulya, ito ha, number 1, One, two, three, four, five, six, seven. Hindi natin alam, hindi makita kung sino bumoto. Ang bumoto kay Michael Angelo ay 6. Ibig sabihin, si Michael Angelo Aguinaldo ay ang bumoto sa kanya si Acting Justice Marvick Lunen, si Senator Francis Pangilinan. Number 2, si Representative Jervil Luistro. Aba, si Luistro. Patay na tayo nito. Tapos, number 3 siya. Number 4, si retired Justice Jose Catral Mendoza. Number 6, si Erlinda Pinera Uy. Number 7, si Nisauro Fermi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, Jose Mija. Sinong hindi bumoto kay Michael Aguinaldo? Pangalawa, si Rebulla. Saka si Analusa Ligan and Samuel Gairlan received 5 votes each. Sino kayo bumoto sa kanila? Si Stephen Cruz, Mario Lopez, and Michael Muskie received 4 votes each. This implies that at least 5 of the 7 voting members supported Remulla's inclusion in the shortlist. Moreover, individual votes, whether Pangilinan specifically voted for Remulla, have not been publicly disclosed. So, sino kayo binoto ni Kiko Pangilinan? Si Marvick Lunen, sino binoto niya? Ito, I am holding contempt for all of you members of the Judicial and Bar Council. You did not do your job. Batas na ninyo na hindi pwede tanggapin ang kandidato na walang clearance sa ombudsman, and yet tinanggap nyo si Boying Rimulya just because nagbigay ang Office of the Ombudsman ng clearance. Pero alam na nyo naman na may kasong sinampa kay Boying Rimulya at hindi nyo malang isinalang-alang. Bakit nyo pa binoto? Sino ngayon magdedesisyon ng kasong laban kay Rimulya kasi siyang napili? Grabe ito. Wala na ito. Wala na. Antay na lang tayo ng grasya ng Panginoon. Kung sinasabi na sa tao ang gawa, na sa Diyos ang awa, na sa tao ang gawa, well, kailangan gawin natin ang awa ng Panginoon. Nais ko lang sabihin na walang karapatan si Ombudsman. Walang karapatan po si Ombudsman Rimulya na magbuhay ng impeachment ni Sara. Yan ang dapat niyang koreksyonan. Bakit? Ang pwede lamang bumuhay ng impeachment ay ang mga congressman lang. Ang magagawa lamang ni Rimulya ay magbigay ng ebidensya. Wala na. Ang problema talaga dito ni Sara Duterte sa totoo lang ay kung kakasuhan siya at yung kasong iyon, papasagutin niya si Sara at maglalabas siya ng desisyon na criminal case na merong plunder at arestuhin si Sara Duterte. Yan lamang po ang tanging magawa niya. At gagawin niya yan. Kasi yan po mandato niya galing kay BBM at galing kay Romualdez. Ay, nako. Tingnan ko ang magagawa ko. I'll do my best as a citizen. As a citizen who knows the law. Okay, mag-shoutout na lang ako. Si Jopao Gesol, salot Dr. Toto. Cristito Dayaday Katunaw. Good evening, Engineer Dr. Toto Kausing. Helen Bagyo. Good evening po, Senyor Trillanes at Tirador. So, ngayon pala, nais ko lang isang pangbitin. Nung tinanong si Rimulya, kung ano gagawin niya, ang salin, mahigpit pa rin ang sinabi. Higpitan pa rin. Walang pinag-iba. Conchita, si demonyo na sa gobyerno. Cadence, Mix Vlogs.
Mukhang naghari na sa lupa po, Doc Attorney, ang demonyo sa lupa sa panahon ngayong ito na ang pwersa ng devil. Conchita si demonyo kasi yung mga senador na lumipat kay Soto. Sila may kasalanan, balimbing sana may justice na Pinoy. Sirlito Pomias, the best option now is lulusubin ng Malacanang in a Nepalese way. Dailinda Tejero, hayaan na magiging ombudsman kasi ang ombudsman is impeachable. Ay, wala, sino man mag-impeach dyan? Wala po mag-impeach dyan. Kakampi niya lahat ng congressman. Huwag ka maniwala sa impeachment kapag kakampi ombudsman. Nagawa lamang kay Sara yan dahil hindi kakampi ni Sara mga ombudsman, ang mga congressmen. Tapos, kung ang balimbing ay di na operan, diretso sana. Wala na tayong magagawa. Plano na ito ng bangag. Talagang hindi na ito mabubuwag. Ang plano nila, God save the people and the Philippines. Sabi naman niya ni Zinaida. Sinabi ni Conchita C., sinabi ni Dailinda Tejero, si Carlito Pornias, ito naman si Renaina, Zinaida. Ito si Lorenza Pascua. Wala nang patas na batas sa Pilipinas dahil kay Buying ipinipilit ni Marcos para protektahan after his tenure. Conchita C., ang naging lundo niyan ay ang senador na bumalimbing ngayon, sila ang babanatan. Jupo Gasol, si Senator Dante Marcolita din yan. Lisa Tanaka, may Diyos pa rin. Antayin natin kung kailan gagalaw ang Diyos. Maria Victoria Sanchez, kaya pinilit si Rimulya mapisto dahil maraming gagawin yan kay Sara para hindi makakatakbo sa 2028. Sana matulog na po ang people's power para na matanggal na si Bangag. Palaka, PH, totoong DDS ngayon, alam na ang kulay mo. Ano kung DDS ako? Wala namang problema. Palaka, PH, ikaw may problema. Bakit di mo gagawin ang pangalan mong totoo? Kung hindi ka natakot na wala kang ginagawang masama. Dupot, makikita ko ang legacy ni Kapersi sa iyo. Isa, Tanako, may Diyos pa ring nakakakita at hatol, huwag nilang subukan ng Panginoon. Mel NSG, maayong gabi, Engineer Tirador. Grabe na talaga nakagalit na nakakasuka na si Rimulya. The most hated man today and onwards. Diyos, dapat impeach ang lahat ng ombudsman. Isa lang po ang pwede impeach yan, mga ombudsman lang. Yung mga deputy ombudsman, pwede tanggalin yan. Tapos, Warlito Viola, lubos na skinip, hindi ko mabasa. Susnip Minerke. Pasensya na po, hindi ko mabasa. Ruel Villanueva, may katapusan ang lahat, Dr. Toto. Teodorico Gurimbaw, attorney, palagay ko, wala nang batas na masusunod ngayon sa panahon na ni Bangag, na Marcos. Dahil sila na masusunod, hindi ang batas. Wala nang katarungan tayong makakawawang mga taong bayan. Adora Mariano, good evening, Attorney Kausing. Walang kwenta, admin. John Dis Baptist, double purpose. Pagtalaga, proteksyon ni BBM at pang-demolish kay BP Sara para makasiguro hindi makatakbo sa 2028. Next president ng talaga natin, si Tambi. Nathaniel Bruce Cabidog, wala nang hustisya dito sa Pilipinas. Linda Castro, patnubayan po tayo ng Panginoon. Dupot, delikado na para maunawaan, dekada na para maunawaan kayo, Kadoto. Para makapasok po kayo sa house, kailangan laruin mo para sa huli mayroon na kaming tagapagtanggol. Wala nang pag-asa ang DDS. Sumayaw ka na sa tugtog. Warlito Viola, lalabas na sniper ni BP Sara. Ayan, ingat ka na, halong. Elma Ralios, maayong gabi, Sir Toto, watching from HK po. Shout out po sa Garcia Hernandez Bohol.
Oh, shout out din sa aking asawa diyan sa Bohol ngayon, nagbabakasyon. Victoria Dalit, kailan pa gumawa ng maganda si Babalina? Panay na lang kontra sa kapatid niya. Mas maganda pa si Babalina kaysa BBM eh. Josie Vilano, Diyos na bahala sa kanila. Doon sa mga pumapanig sa kanila, sana wag kayo magsisi. Vanessa 2:27, bayad yan sila lahat. Pera-pera na lang talaga. Mukhang pera na damit pag nanakaw ngayon. Adura Mariano, hawak na nila ang batas. Teodora Grimbaw, attorney, matagal ng galit ang GBC sa mga Duterte kontra talaga yung mga abogadong yan kasi mga dilawan. Yan po naman noon. Si Gali Ramirez, kasabwat na po nila ang mga taga-GBC, baka binayaran ni BBM ang mga GBC. Dupot, nakikita ko na ang legacy ni Kapersi sa ito. Melen SJ versus SJ. Wala nang dangal ang mga ombudsman ng Pilipinas. Lahat na lang bayaran. Warlito Viola, GBC magkano yan? Amil Muti Talib, mga DDS at mga kasabwat, yari kay Buying. Dupot, late naman daw ang kaso. Ginimbinto nila nan. Chito Villahermosa, di na nila nirespeto ang motion tulad din ng ginawa ni George Garcia na kahit may apila pa sa tulog-tulog ng Korte Suprema ay pinatupad niya ang gusto niya. Kalain mo nag-apila pa yung mga Duterte Youth tapos ang upuan para sa Duterte Youth pinagbahagi-bahagi sa ibang party list na hindi man lang nanalo. Katupa Vlog, ang mga paglagay kay Boying Rimulya ni BBM sa ombudsman ay para sa sarili nila ng pinsan niyang si Romualdez dahil sumabit si BBM sa pagpirma ng budget noong 2025. Yan ang tagapagligtas nila. Neve Domingo, good evening po. Carmila San Pedro, hawak na nila ang batas ng Pilipinas. Ang ombudsman ngayon ay Mr. Ben Delo. Joel Vergara, Atty. Toto Kosing, you are the only one to disqualify the acting overall ombudsman, D. Vargas. So go, Atty. Kosing. Mabruk. Tapos, Yuki Nexon, si BBM daw muna mag-seek of justice. Adura Mariano, Rebelde, Taong Bayan. Ferdinand Sanuan, good evening, Atty. Engineer Toto. Tirador, katotohanan, Kausing, Atty. Toto, sa aking pananaw at nakita, napapanahon lang po yun. Yung panahon ni Digong, ang Ombudsman Martires, walang nakasuhan. Isa rin gagong yan eh. Amil Muti Talib, Boying Ombudsman, Anti-Clear, DOJ, paktay sa mga DDS. Mercy Narbasa Suzuki, gawin mo lahat, Dr. Toto, para sa ikabubuti ng taong bayan. Tama lang sinabi, pinakawalang kwentang administrasyon PBM. Haji A.R. Raman, matagal na yang galing ombudsman papunta sa Sandigan Bayan. Dupot, pero hindi klaro ng tingin mo sa mga Duterte, Katoto, with your indulgence. Regine Ford, magandang gabi. Atty. Toto Kasing, Regine, mabuhay po kayo. So, Mama Girl, wala na paglubog na ang palubog ng Pilipinas, wala ng plano para sa gumandang ekonomiya ng Pilipinas. Kawawa, susunod na generation. Buti mga magnanakaw na kapag ibang bansa dahil maraming nanakaw. Katuba Vlog, panangga yan ni BBM si Rimulya kapag sampahan siya ng kaso. Tomyo, pagpayagan yan si Boying kriminal, bakit pinayagan na ombudsman? Walang kwenta ang Pinas. Kaya si Boying ang kinuha ni Bongbong para makalusot lang siya sa pangungurakot niya. Vincent Reyes, tama sinabi ni Anjo. Magaling maghugas ng kamay si BBM. Dapat, si Dupot pala, patuloy mo, Katoto, ang legacy ni Sika Percy. Para sa akin, bayani ang sarap pakinggan kanta ni Kapersi para sa programa niya. At yes, kalbo daw ako. Okay lang yan, wala problema yan. Ferdinand San Juan, ang tanong ko po, tuloy noong panahon ni Digong, walang politiko at taong bayan na umalma. Tapos ngayon gusto pa rin nila, didiis hawak nila ang ombudsman na sa taong bayan pa rin ang desisyon sa nangyari.
kailan pa kayo magdesisyon taong bayan? Alam naman natin na si Remulla ay walang kwentang tao. Amel Muti Talib at yes, Ogag ka ba? Supi ka dito. Jetri Billion, tinood na to. Jamie Boy Biyahe, pasaway kasi si Martires. Ang daming kurap. Wala namang ginagawa. Tomio, binayaran niya ni Lisa Marcos at ni Tamba na si Boying ang magiging ombudsman para makalusot sila sa investigasyon. Dupot, paulit at nakakalungkot ako sa pagkadisbar mo to. Naunawaan na kita to. Mabubuhay si Kapersi sa iyo. Salamat po. Pixie, mga DDS, ubos na kayo, sabi ni Attorney Libayan. Ubos na nga kayo kasi ito na, maghanda na kayo. Gladys Sherpa, Toto, ang ombudsman ay isang prosecutor lamang. Prosecutor may power to dismiss. Yan ang problema dyan. May power to dismiss from the office. At least, kalbo naman daw ako. Wala na, ligtas na sila Tambi. Sabi ni D. Crazy Brooks, Attorney, Toto, mag-party-party daw tayong DDS, sabi Attorney Trixie, kasi ombudsman ni si Boying, wala na siyang power o to kasuhan siya ni BP Sara. Bro Chacha, Low Bender, ombudsman. Pixie, mga DDS, lipat na lang kayo sa yellow or blue, sabi ni Attorney Libayan, palubog na ang barko. Dupot, mabubuhay kayo. Toto Kausing, ang spirit ni Kapersi na sayo. Rowel Kagbay, Crazy Brooks, Pixie, naawa si Nino Barsaga. Si Pixie, asawa ni Nino Barsaga. Hindi natin alam. Dok Toto, yung kaso ng anak niya nahuli na dahil sa drugs, acquitted agad. Doon na lang may conflict of interest na. Tapos kay Kumaro, wala na talagang pag-asa ang Pilipinas na mabawi pa ang ninakaw sa bayan at hindi na rin makukulong ang mga magnanakaw. Ikiv, nakakatakot na ang gobyerno. Amel Muti Talib, taong bayan, malason na din sa mga ayuda. Kaya ito ng resulta. At yes, kalbo. Sige, okay lang po. Ulit-ulit kapag kalbo ako. Kalbo naman talaga ako. Brochatsa Barutso, mga bangag, trolls, tuloy pa rin. Ba ayuda ni Tamba? It's a JR, it's if you, si Remulla ang pag-asa na mabuksan mga tinatagong yaman ng mga Duterte. Valerie Serna, Jimmy Boy Bahe, thanks God, may justice pa rin na Martires out. Auri B. Medrano, agree po, sana nandoon na lang sila ni Satanas. Frida Gustav Doter, nagwarning na po ang mga pamunuan ng Iglesia ni Cristo at sabi ni General Browner, restless na daw ang militar dahil sa kaganapan sa flood control at iba pa. This OG na siya pero hindi nga niya naisyuhan ng warrant of arrest si Saldico. Hindi rin masampahan ng kaso si Tambi kahit pinangalanan na. Doon pa lang alam na mo na. Kay Kumaro, grabe na ang gobyernong ito. Test match J. Kung makulong si Sara, parang karma niya, di siya naniwala sa tatay niya. Pag matigas talaga ang ulo ng anak at nasumusuway sa magulang, walang magandang patunguhan, just saying. Crazy Brooks, Remulla, drug lord. Virgin Nicolas, hindi pa natuluyan na magkasakit. Kapal lang talaga na pagbumukha. Pagbumukha, saan na tayo papulutin kay Boying. At yes, kalbo ulit. O sige, wala, kahit magsampo ka pang kalbo na banggit sa akin. Ferdinand San Juan, attorney, pare-pareho lang sila ni Duterte o PBBM, politician sa mga bumabali ng batas. Nasa taong bayan, dapat hindi na magpapaloko. Kay Kumaro, tapos people power na lang, pag-asa. Jimmy Boy Bahe, kakasuhan na yan. Mga congressmen, maniwala ka sa justice. Ay, hindi ako naniwala dyan. Cyrus Estrada, Banana Republic. Isolas Niresa, if media only, all are doomed. Pak is over. Okay. Hi,
HR, HRJ, RHFFU. Seremolya ang pag-asa ng mabuksan ng mga tinatagong yaman ng mga ang tinatagong yaman ng Duterte ni Marcos tsaka ni Salde, tsaka Romales, mabubuksan ba? Al Steven 44, ito na ang gusto kong abogado. January 7-8, buti na lang seremolya na ang bagong ombudsman, yari ng mga didilis na sa pamigat na salot sa Marcos admin. Bruchacha, nangingitim na si Bonjing, Melin SJ, Engineer Tirador, meron pa yung kontraktor na pahati, yaya ni Sandro, ang may-ari. Please stop pakitapik. Sino bang yaya ni Sandro Rakan? High floor, Siribulya, ang pag-asa na mabuksan ang mga tinatarong ulit ka pa eh. Jeff Mata, wala na talaga tayong asahan na mamuno ngayon kung kurap lahat. Di itong taga-troll na ito na mag-alam, ang alam lang ay ng Ibas Ibas Duterte. Hoy, mag-isip na kayo. Seawolf, hindi bulok ang sistema natin, ang bulok ay mga nakaupo sa gobyerno. Kailangan po ang sistema ay bulok po. Kasi dapat palitan ang sistema, dapat palitan para kahit bulok pang umupo, hindi na kaya ang sistema. Dapat ganun po yun. Bernard Magtibay, si Auntie Claire daw po ang susunod na DOJ. Mimi Authority, evening set, Toto, wala nang pag-asa ang ating bansa. HRJR, HFFU, seremolya ang pag-asa ng nabubuk sa ulit naman yan eh. Ito si Atchis, sabi na naman, kalbo naman ulit. Seremolya ang pag-asa, ulit naman, Meli Soriano, kung hindi si Sara maging president, ikaw na lang, Sir Torre. Tatakbo talaga ako si presidente. Islas Pilipinas News, the only way, people's power na kung kailangan magiging marahas upang umayos ang Pilipinas ay gagawin. Tapos, ulit ang iba, January 7-8, dapat sampulan ni Rimula si BP Inday, Sara, nakasuhan para malaman no one above the law. Titingnan natin kung kinakailangan, kung kakaya-kaya nila. Kailangan kukuha ng investigador o judges sa US. TV, wala na bay, tambi at ko, kawawang Pilipinas. At yes, yan, ulit ka na naman, Diyos siya, patayin sa buwing Rumilya. Wala na, hindi na pamistigahan ng 2025 budget. Dion Laguador. At Toto, kawawa naman yung mga kasama sa shortlisted ng ombudsman position. Umasa pa yun, ipadala sa simula pa lang si Buying na napili. Cyrus Estrada, resulta ng pagiging bubutante ng mga Pilipino. Okay, Junaline Biseba, God Save Pilipinas. Sino pa? Emmanuel Chan, Dr. Attorney Terador. Huwag natin antimano husgahan si Buying. Dumaan siya sa wala yan. Ngayon pa lang inusgahan ko na. Si January 7-8, agree ako sa iyo. Sabi niya kay HRG. Denby Ilacion, good evening Sir Toto. Ben Dalo, yes. Sir, yung pera tinatago nila para sa susunod na election. Okay, Joe Pau Gasol, tama ka Dok Toto. Jimmy Boy Bahe, ulihin yan, Siko. At yes, ayan na naman. Juman, Dino, di mo, ito ni Toto, si Lord ang bahala, siya ang bahala. Sa Diyos ang bahala. Test back ni checkmate na ang mga Duterte. Belin SG. Tapos, at Steven 44. Sino pa? Julieta Itogon. Paano mo gagawin yan, sir? Malabo yan. Magiging criminal ka pa. People is in the best solution. Bakit sinasabi baka hindi pumunta ang mga tao? Mas imposible ang people white power kaysa sa mga sinasabi mong sinabi mong pat. Ano yung pat? January 17, Tuto kasing nagpapahalata sa natuloy sa nadidiis ka. Ano kung didiis ako? Walang problema po yan. D plus, puro utang ngayong maip na yan kasi natatalo na yung mga politiko. Yan, Bernard Magtibay, Ferdinand San Juan, ang nangyayari, bumubuto sa politiko, tapos Lepio po official, Melin SJ, sino pa isa, Hyplo, Jopao, Destor Babaran, tapos sino pa iba, Pitoy Pubs. Hayanan natin sumunod, January 7-8 at yes, BMI Authority, Cyrus Estrada, walang mangyari sa bansa natin kapag
Okay, si Adrian Sabilic, kasama po kato dyan si Luistro at Pangilinan. Ayan, Bernard Magtibay, sino pang iba? Father Rod, January 7-8. Para dapat solid, again, team BBM, si Claire Castro na yung DOJ. Pitoy Pabs kasi nilagay sila sa relatibong posisyon. Amil Muti Talib, Frank Abilla. Funding for flood control again only be released by the President through the DBM. Seawolf, corrupted halos lahat. Pitoy Pabs. Sino pa? Dinby Elacion, Bergie Piquero, Mercado Cathy, Dr. Toto Kasing, good evening. Totoo ba ni si Senator Marcolini Balakrin Gorgorin? Sino pa? Si si Meme Authority, January 7-8, Pitoy Pabs, Amil Muti Talib. MIA, Mindanao, Independent Movements, go, Insala. Tapos Olyasin, Katoto, gagana na yung mga kuwaranto. Olyasin, Kalbo, Okoy sa Cabo. Teacher Mark Reacts, rig na lahat, Dr. Toto, okay, Nestor Babaran, Lisa Kasalubong, Lukulubong, nakakalungkot na balita. So, sino pa dyan? January 7-8, Daylan Tihiro, Feli Ibiya, very disgusting. So, Thomas Esplana, at ako'y marami na kayo, hindi ko na kayang basahin lahat. Pablo Linuna, si Dragon Tiger, sino pa? Si Jamie Boy Bahe, nabasa ko na. Jamie Atencio, yan ang resulta kapag bangag. Dailinda Tejero, Abisja, Melines J, si Dennis Kausig, Pitoy Pabs, Bergie Piquero, Melines J, sino pang iba? Maghirap pasahin ng mga pangalan mo. Jorim, okay, Kakabo, Dave Dumbrick, Attorney, January 7-8, Pablo Linuna. Attorney, sabit din ba si flood control, anak ni Remulla? Sabit din dapat yan. Paano na natin sabitin yan? Ang tatay niya magdesisyon. Esteban Wakdugan, sayang lang pera natin sa ginamit na flood control. Russell Maceda. Okay, Jamie Attention. Dave Dumbrick, Brochacha Barucho, Mariplex Vlog, Delenda Tihiro, Rosel Maceda. Sino pag iba? Black Hat, Melen SJ, SN. Tapos January 7-8, Angela Molunda. Gandang gabi, Doc Toto. Alaina. Sino pang iba? Ang dami, hindi ko na kaya. Lynn. Tapos si Seawolf, si DSN, sino pa? Your game is a scam shame. It's a grand plan all along. Geoffrey, gabay ng may kapal. So Arlene Diaz, kawawa naman. Okay? Boy Fahad Mangandang, your game is a scam shame. Okay, hanggang dyan lang tayo at isang oras na po. Magandang gabi po. Salamat.